Ayan guys, so nagsaswarm sila. Nagsaswarming na naman. Malamang nagkakaroon sila na naman ng colonizing bee, or namatay yung queen para magpalit ng bagong queen. Ayan. Yun pala yung mangga, oh. Ang daming bulaklak. Ayan, sa taas, ang daming bulaklak. Masaya yung ating mga bee ngayon. Bukod pa dyan, marami rin silang naiikutan dito, eh. Yan, avocado yan, dalawang yun, punong yan, avocado. At yun, star apple. Doon, mangga, nara, yun. Nasa dulo. Dami ditong puno, eh. Sa likod ko, kapalibot, buong puno. Napakaganda talaga pagka puro puno ang paligid mo. Kasi sariwa ang hangin. Yan. Maganda ang malamig. Kasi dahil sa mga puno. Plus, meron ka pang mga halaman dito. Yan. Ang aking luya, tumubo na. Ito yung aking kalamansi. Yan. Hindi talaga ng paligid ng buong bahay ko. Puros puno. Daming kambing dyan. Kambing yan, puno ng saging, papaya. Ayan o, papaya o. Puno ng saging, kawayan. Ito, avocado. Ayan. Saka nga pala guys, ang stainless bee, hindi mo sila pwedeng pakainin ng asukal. So, compare sa mga apis mellifera na pwede mo silang pakainin ng sugar. Kaya pag binili mo yung honey nila, honey nga, kaso nga lang sugar sugar content. Well, itong honey talaga ng stainless bee kakaiba. Kasi 100% all natural. Magbe-base pa rin talaga sa sa klase ng mga bulaklak na nasa paligid mo, mga nectar na nakukuha ng bubuyog. Yun. Pero dito kasi sa akin, apektado talaga ako dito sa mga itong yung bulaklak ng serpentina. Mapait. Mapait kasi yung serpentina, kaya siguro yung bulaklak niya mapait din. Yan, kung kaya't minsan may halong mapait yung mga yung pollen. Pero okay lang. Ang bilis naman makagaling ng mga sipon tsaka ng mga ubo. Wala nga akong ubo eh. Yan, kasi ang lakas kumain ng pollen. Kain ko talaga yung pollen. Ayun pala yung mga kambing dito sa amin. Ayan yung kambing. Ang dami niyan. Ang daming kambing dyan sa open lot na yan. Dito kung sana maraming puno dyan para maganda. Maganda talaga pag maraming puno. Daming ibon. Lalo doon sa medulo na yon. Yan yung dulo na yan dyan. Masukal talaga yan. Puro puno talaga dyan. Meron dyan puno ng nara, puno ng akasya, puno ng ipil-ipil, sampalok. Dami yan. Kaya busog na busog yung mga bubuyog natin dyan na isa sa nagiging dahilan bakit masarap yung honey na na-harvest natin dito sa Mandaluyong.
Dito lang yan sa Mandaluyong. Ito lang ang lugar namin na maraming puno. Other than that, wala na. Puro building na talaga. The rest dito sa lugar namin, puro puno. Kasi hindi pa mapagawa ng mga developer yan lugar na yan kasi ang daming squatter dyan sa loob ng lupa na yan. Mga lupa para sa mahirap, puno, mga galing ng probinsya na puntahan dito. Kaya lupa para sa mahirap daw. Yun. Kaya isa sa mga hindi mapatayuan ng mga developer ang lupa na yan kasi gawa ng dahil sa squatter. Ang daming kambing ngayon eh. Kambing yan ng mga gwardiya eh. Yan kasi mahirap talagang pumasok. Di ka pwede basta-basta makapasok sa lote na yan. Bariling ka nila. Kaya yung mga squatter, dyan dumadaan sa mga yero na nasa paligid namin. Yan sila dumadaan. Eh yun. Ang ganda ng paligid, no? Maaliwalas. Maganda. Yan yung kawayan. Alam mo yung kawayan, isa sa mga malakas sumipsip ng tubig bahayan. Kaya nga pagka may kawayan ng isang bundok, hindi basta-basta nagla-landslide dahil sa kawayan. Yan.